Kapayapaan ang laging sumainyo ngayon at magpakailanman. Ang isang magsasaka ay naghahanda sa kanyang sarili upang sa buong maghapon ng kanyang pamamalagi sa bukirin ay may hasik niya maraming binhi, may bigay ang kanyang sarili sa init man ng panahon. At ito ay nagpapatuloy sapagkat ito ang bahagi ng kanyang buhay na nilalakaran, na hindi lamang ang kanyang angkhang kinabibilangan, kundi ang marami ring mga nilalang na sa pagdating ng panahon ay makikinabang sa maraming binhing kanyang inihas. Dahil dito, mga iniibig na mga kapatid, kayo tulad rin ng isang magsasaka. Na hindi lilipas sa maraming sandali ng inyong buhay, na hindi kayo gagawa at mag-iisip ng para sa kapakinabangan, hindi lamang ng inyong sarili, kundi ng para sa lahat. At sa inyong mga paghahanda ay kinakailangan nga ninyo ang maraming lakas upang ipagpatuloy ninyo ang buhay na inyo nilalakaran sa kasalukuyan ng punong-puno ng maraming kapighatian at suliranin sa buhay na iyan. Paano nga kaya kayo nakatatahak na mayroon kayo ng kaunawaan sa mga bagay na humahandulong sa inyong pakikipamuhay sa kapatagan ng lupa? Sadyang kinakailangan ang maraming pagsusulit upang dito'y masanay ang inyong mga sariling iyan sa hamon ng buhay, na kayo ay pinatatatag, pinalalakas, hindi lamang ng mga karamdamang inyong tinataglay sa kasalukuyang ito, kundi ang lahat ng mga bagay na sa inyong pananaw ay nagiging sagwil sa inyong pagpapatuloy, sa inyong paglalakbay sa buhay na iyan. Hindi lahat ng inyong dinaraanan ay naroroon kayo sa patag na daan. Kinakailangan ninyong
matikman ang pait ng buhay. Kinakailangan ninyong matikman ang katamisan ng bunga na inyong isinasagawa buhay na iyan. At habang ang tao ay nalilibang at nakagagawa ng maraming lisya sa kabutihan na nalalaman niyang kinakailangan niyang tahakin, ay katotohanang darating at darating sa kanya maraming pagpunta upang dito'y mauntol ang isang kaluluwa at magtimbang sa kanyang sariling ano nga ang kanyang layon ng kanyang pakipamuhay sa lupang ito. At bakit sa kanya ay pinahihintulot ang maraming kasawian, kabiguan na kanyang nadarama. Dahil dito'y kinakailangan ninyong suriin ang maraming panahon na inyong nalakbayan. Kinakailangan kayong lumingon sa inyong mga likuran upang makita ninyo kung gaano na nga kaya kalayo o kalapit ang inyong naihakbang. O baka kayo ay naroon na sa mga likong daan. At kung bakit kayo nga ay nangaririto sa maliit na malabay na sanga ng espiritismo, ay sapagkat kayo naghahanap ng inyong kaginhawaan sa inyong mga laman. At katotohanan, mga kapatid, ito ang inyong nais. Subalit, kung inyong pag-aaralan ang kislot at likot ng inyong mga kaisipan, kung paano kayo nag-iisip at nagpapainlanlang ng mabuti o hindi man, ay bumabalik lamang ito sa inyong mga sarili. Na tulad ng isang bola na inihagis ninyo sa itaas, ay doon din ay magbabalik sa inyo ang lakas na inyong inihagis sa bolang ito. Mga kinikiliw na mga kapatid, ang buhay na inyong nilalakaran ay hindi ang kahirapan, hindi ang pagpapahirap sa inyong mga laman, kundi ito ay binigay sa inyo ng ating may kapal upang kayo ay makapagtamo ng kagandahan, ng kaaliwalasan ng inyong mga paglalakbay, upang makamtan ninyo ang katagumpayan na ninanasa at nilulunggati ng inyong mga kaluluwa. Yaong mangalap kayo ng maraming karunungan, at sa pamamagitan ng maraming karunungan ito ay maihagag ninyo ang mga kaparaanan upang kayo ay matawag na anak ng Diyos. At paano nga kaya ninyo naunawaan ang inyong mga paglalakbay kung sa maliit na kirot ng lamang iyan ay nananaghoy ang inyong mga kaluluwa
at nakikita ang maraming kabiguan at kalungkutan sa inyong mga sarili. Ito ang mga baitang. Ito ang mga pag-ahasa at pag-aaral ng isang kaluluwa upang maiangat niya ang kanyang sarili at ang kanyang kaisipan upang dooy makagawa siya ng isang paghakbang upang maunawaan niya na siya ay hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. At naroon ang maraming mga nilikha ng Diyos na kalinsabay niya sa kanyang paglalakbay na nakadarama din ng mga bagay na ito. Antas-antas ang inyong mga kaluluwa. Antas-antas ang inyong mga pagkaunawa. At darating sa inyo ang pananagumpay kung kayo'y magsisikap at maihanda ninyo ang inyong mga sarili na kayo ay maging isang mabuting huwaran ng inyong mga kapwa at kayo'y tutularan ng mga kapwang ito na nakakakita at nakatutunghay sa inyong mga gawa. Hindi ito ang inyong tunay na tahanan, sapagkat naghihintay sa inyo ang paraiso ng Diyos, na kung saan naroroon ang kaluwalhatian at kaligayahan, ang kapayapaan at kaliwanagan. At habang kayo nga ay nangaririto sa ibabaw ng lupa, ay hahangarin ng kaluluwa ang kanyang pag-angat. Yaong malinis ang kanyang kaisipan. Yaong maging dalisay ang kanyang damdamin at kalooban. Na siya nga ay hindi na yaong nagiinit ang simbuyo ng kanyang damdamin. Yaong nakadarama na ng habag sa kanyang kapwa. Yaong naglilingkod na at hindi siya ang pinaglilingkuran. Yaong nakaiibig na higit sa kanyang sarili. Yaong nakakakilala ng kapangyarihan ng Diyos na sa kanyang maliit na kakayahan ay pinakikilala niya na siya ay dakila. Sapagkat siya'y naghahayag ng kanyang kaliitan sa maraming pulutong ng mga tao. Mga kapatid, kung ang tao ay makagagawa ng mga bagay na ito, hindi na nga siya daraing. Naroroon man siya sa banig na karamdamang nakadarama ng maraming kirot ng laman, sapagkat naunawaan niyang ito ang kanyang hakbangin, ang kanyang pagsasanay, ang kanyang pagpapatibay ng kanyang kalooban, ang pagtanggap sa maraming tiisin sa kanya ibinibigay, sapagkat ito ay bunga ng kanyang mga maling gawa. Kaya nga, ang mga sandaling ito'y panghihikayat sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, upang sa inyong pagkagising ay madama ninyo na kayo
ay kaisa ng inyong kapwa, bahagi ng sanglibutang ito, na magpatuloy sa kanyang sarili upang magkaroon ng kasiglahan. At kayo ang maging pangunahing magsasakang nagbibigay ng mga mabuting binhi at nagbibigay ng kanyang lakas sa sanglibutan ito. Ito ang maliit kong alay sa mapalad na hapon ito, na sana'y matimo sa inyong mga kaisipan at damdamin, sapagkat kung paanong inihanda ninyo ang inyong mga lamang iyan, paglilinis at pagsusuot ng inyong mga kasuotan, ay bihisan din ninyo makagandahan ang inyong mga kaluluwa na siyang pangunahing kinakailangan ninyong pagkukunan ng pansin, sapagkat ito ang magbabalik sa Diyos na hindi kakailanganin ng maraming kayamanang panlupa, sapagkat ito ay bahagi ng kapatagang lupa na siyang pinahihiram lamang upang kayo ay mabuhay sa daigdigan ng mga hugis. Ito ang aking sa inyo'y iniiwan. Mayroon tayo ng mga bagong tutulungan. Ang gayo'y magpapatuloy tayo sa dakong ibaba.